Musika, box, you're fired, sigaw ng matandang lalaking may-ari ng massage spa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pinipigilan ang pagdurugo ng kanyang ilong. Para sa karamihan, ang mawalan ng trabaho ay isang bagay na dapat ikalungkot, ngunit para kay Liwayway maganda, ito ay tila isang biyaya. Sa halip na malungkot, isang ngiti pa ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag ka nang babalik dito, muling sigaw ng matanda, halos sumabog sa galit. Hawak-hawak pa rin nito ang kanyang ilong na tinamaan ng suntok ni Marigold. Hindi sana aabot sa ganito ang sitwasyon kung hindi lamang naging mapangahas ang matanda. Wala siyang balak manakit, ngunit nang bigla siyang hinawakan sa puwet, hindi na siya nagdalawang isip na ipagtanggol ang kanyang sarili. Matagal na niyang napapansin ang malagkit na tingin nito, ngunit patuloy niya itong binaliwala, iniisip na baka nagkakamali lamang siya. Ngayon, wala nang puwang ang pagdududa, hindi lang siya pinagmasdan ng malisyosong matanda, kundi hinawakan pa siya ng walang pahintulot. Talaga ba? Ano bang akala niyo? Napakalaki ng pasweldo niyo para tiisin ko ang pambabastos niyo. Ang kapal ng mukha niyo, matanda na kayo pero ganyan pa rin kayo, mariing tugon ni Marigold bago siya tuluyang lumayo. Namula lalo sa galit ang matanda, ngunit bago pa siya mapag-initan, mabilis na siyang tumakbo palabas ng gusali. Kadiri talaga ang matandang yun. Walang modo, naiinis na sabi ni Marigold habang kunwaring ipinapagpag ang mga germs na maaaring nakuha niya mula rito. Pagka-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mga pinsan na agad nagtaka kung bakit maaga siyang nakabalik. Dahil dito, napilitan siyang ikwento ang nangyari. Paano yan? Saan ka na magtatrabaho ngayon? Nag-aalalang tanong ni Mahingin Santos. Hindi ko pa alam. Maghahanap pa ako ng bagong trabaho, sagot ni Marigold habang napabuntong hininga. May alam akong bakanteng trabaho, sabat ni Tisoy Cruz. Kaso nga lang, kasambahay ang hinahanap nila. Baka hindi mo gusto. Walang pag-aalinlangan, sagot ni Marigold. Okay lang sa akin kahit kasambahay. Magiging choosy pa ba ako? Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Kahit pagiging basurera, papatusin ko kung kinakailangan. Saan ba yan? Ipasok mo na ako, Tisoy, dagdag niya, puno ng determinasyon. Doon sa isang bilya. Teka, ay text ko si Emilio De Leon para itanong kung tumatanggap pa rin sila ng kasambahay, sagot ni Tisoy habang kinukuha ang kanyang cellphone. Sige, sabihin mo agad sa akin kapag pwede pa. Sabihin mo rin na magaling akong maglinis, magluto, at kung ano-ano pang gawaing bahay, pahayag ni Marigold. Sa huli, natanggap na siya sa trabaho. Kinabukasan, bitbit ang kanyang malita. Nagtungo si Marigold sa bilya kung saan siya mananatili bilang isang stay-in kasambahay. Bagamat bago ang lahat sa kanya, isang bagay lang ang sigurado, handa siyang magsimula muli at ipakita na kaya niyang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Ikaw ba si Marigold? Malamig at matigas ang boses ng may edad ng mayordomo ng bilya, si Manang Leticia. Ang kanyang tingin ay matalim at may halong pagsusuri. Animoy iniinspeksyon kung karapat-dapat ba si Marigold na maging bahagi ng mga kasambahay ng pamilya. Opo, ako po si Marigold, magalang na sagot ni Marigold, bahagyang yumuko bilang respeto. Dito ang magiging tulugan mo. Katabi mo si Ligaya de los Reyes, sabay turo ni Manang Leticia sa isang maliit ngunit maayos na silid. Kasambahay din po si Ligaya, inosenteng tanong ni Marigold, iniikot ang paningin sa paligid. Napataas ng kilay si Manang Leticia at sinabayan ito ng bahagyang pag-iling. Malamang, Ineng, alangan namang katabi mong matulog ang amo mo, tugon niya, halatang as if napaka-obvious ng sagot. Natawa na lang si Marigold at nagkamot ng ulo. Sa kanyang isipan, mukhang magiging mataray ang mayordomo nila, pero hindi naman siya natatakot. Nasanay na rin siya sa mga strict na tao. Mabilis niyang nakasundo ang iba pang mga kasambahay. Sa kabutihang palad, magiliw naman silang tinanggap ng karamihan. Walang nagpakita ng inis o masamang tingin sa kanya na ikinagagaan ng kanyang loob. Ayaw niyang magkaroon agad ng kaaway, lalo na't likas siyang patola at hindi niya matiis ang mga taong mahilig mambash. Ang unang pagkikita kinabukasan, habang abala sa trabaho, biglang bumaba mula sa hagdanan ng isang lalaking may presensyang kayang mapansin kahit hindi niya sinasadya. Good morning, Sir Lakandula Bayani, sabay-sabay na bati ng mga kasambahay na may halong respeto at kilig. Napatingin si Marigold sa direksyon ng lalaki. At sa isang iglap,
tila tumigil ang kanyang mundo. Matangkad ito, may magandang pangangatawan, at halatang alaga sa workout. Bagamat bahagya pang pawisan, marahil kagagaling lamang sa gym, hindi ito mukhang dugyot o nakakadiring tingnan. Sa halip, mas lalo pa itong naging hot at kaakit-akit sa kanyang paningin. Hindi niya namalayang awang na pala ang kanyang labis sa labis na paghanga. Wow! Napakagwapo! Para siyang anghel na bumaba mula sa langit, sigaw ng kanyang isip, habang tila slow motion ang bawat hakbang ng binata. Lalo pang bumilis ang tintig ng puso niya nang biglang ngumiti sila Kandula Bayani. Parang biglang nagliwanag ang paligid at nagkaroon ng kulay. Good morning! Ang gwapo talaga ni Sir, pabulong, ngunit may gigil na tili ni Ligaya de los Reyes, na nasa tabi ni Marigold. Hindi napigilan ni Marigold ang kanyang kuryosidad. Single si Sir, tanong niya, kaya agad siyang tinignan ng iba pang kasambahay. Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Curious lang naman ako, hindi ko naman siya lalandiin. Ano, mabilis niyang dagdag, tila nagpapaliwanag. Nagkatinginan ng ilan, bago may sumagot. Single si Sir, pero may ex yan na hindi niya makalimutan, wika ng isa nilang kasamahan. Napataas ang kilay ni Marigold. Hoy, Caridad Ocampo, ba't mo sinabi? Sabad naman ng isa, na tila nag-aalalang baka masyadong marami nang nalalaman si Marigold. Malalaman din naman niya yan, sagot ni Caridad Ocampo, parang hindi naman big deal sa kanya ang revelasyon. Bakit? Bawal bang sabihin sa iba? Usisa pa ni Marigold. Hindi naman, pero respeto na rin sa pribadong buhay ni Sir, di ba? Sagot ni Ligaya de los Reyes. Napaisip si Marigold. Pero hindi siya mapakali. So, sino yung ex na hindi niya makalimutan? At bakit sila nag-break? Hay nako, Marigold. Umiiral na naman yung pagiging chismosa mo, bulong ng kanyang utak. Napatawa siya ng mahina. Si Ligaya ang sumagot, mas mahina ang boses kaysa kanina. Si Aurora Jimenez yun. Napatango si Marigold. Mayaman din. Oo, ang alam ko, si Aurora ang nakipaghiwalay. Napakunot ang noo ni Marigold. Bakit daw? Nagkibit balikat si Ligaya. Yan ang hindi namin alam. Pero sabi ng mga nauna rito, madalas daw dati si Aurora dito. Sa katunayan, ilang buwan din siyang nanirahan sa villa. Mahal na mahal siya ni Sir Lacandula. Kung ngayon, palangiti siya, noon daw, mas malaki pa ang ngiti niya kapag kasama si Miss Aurora. Napapaisip na tinignan ni Marigold si Lacandula, na kasalukuyang nasa dining area at walang kamalay-malay na pinag-uusapan siya ng mga kasambahay. Paano niyo naman nasabing hindi pa siya nakaka-move on? Muling tanong ni Marigold, hindi pa rin mapigilan ang kanyang kuryosidad. Nagkatinginan ng ilan bago muling sumagot si Ligaya. Halata naman, madalas siyang nakaupo sa may duyan, ang paboritong tambayan ni Aurora noon. Doon siya tumatambay ng matagal, madalas tulala, parang hinihintay niyang bumalik ang nakaraan. Saglit na natahimik si Marigold. Tiningnan niya sila Kandula Bayani, na tahimik na kumakain ng agahan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang bumalat sa kanyang dibdib. Tila nagsisimula siyang ma-curious hindi lang sa nakaraan nila Kandula, kundi pati na rin sa kwento ng lalaking tila may hinanakit pa rin sa kanyang puso. At doon nagsimula ang kwento niya sa villa, hindi lang bilang isang kasambahay, kundi bilang isang saksi sa isang hindi pa tapos na pag-ibig. Nakakaawa naman pala, mahina at may bahagyang habag na bulong ni Marigold habang lihim niyang sinusulyapan sila Kandula Bayani, na kasalukuyang nakikipag-usap sa chef nang may maaliwalas na ngiti sa labi. Ngunit sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata, dahilan upang mapalundag sa gulat si Marigold at agad na umiwas ng tingin. Tila ba na muling may iniisip na di dapat? Oy, tama na ang kwentuhan. Balik na tayo sa trabaho. Mabilis niyang iniaya, na para bang hindi siya ang pasimuno ng kanilang usapan. Agad siyang bumalik sa pagpupunas ng mga vase, ngunit kahit anong pilit niyang ituon ng atensyon sa gawaing bahay, hindi niya maialis sa isipan ang kanilang napag-usapan. Hay nako, pabayaan na nga. Hindi ko naman problema yun. Mahina niyang bulong sa sarili bago itinuloy ang kanyang gawain. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, inatasan sila 5 ng Leticia na linisin ang silid-aklatan. Pagpasok pa lamang, agad na napanganga si Marigold sa ganda ng silid. Mula sahig hanggang kisame ay punong-puno ng libro ang mga bookshelf.
Karaniwan lamang niya itong napapanood sa mga teleserye at pelikula, kaya hindi niya maiwasang mamangha. Hindi ko alam na dating masahista ka pala, Marigold. Pwede mo ba akong masahihin minsan? Ang sakit ng likod ko wika ni Ligaya de los Reyes habang marahang hinihimas ang kanyang balikat. Sige, pero may bayad ha, biro ni Marigold sabay ngiti. Grabe ka naman, pero sige na nga, alam ko namang wala nang libre sa mundo. Pero baka naman pwedeng presyong pangkasambahay lang, pabirong sagot ni Ligaya, dahilan upang mapatawa silang dalawa. Ilang sandali pa, biglang tumayo si Ligaya. Tapos ka na agad, nagtatakang tanong ni Marigold. Natatasteris na ako, matagal ka pa ba? Mauna na ako, hindi ko na kayang pigilan. Aniya sabay alis ng nagmamadali. Napailing na lang si Marigold at muling ipinagpatuloy ang paglilinis ng mga libro. Ngunit hindi pa siya nagtatagal ay biglang bumukas ang pinto. Ligaya, ikaw na ba yan? False alarm ba yung sinasabi mong emergency? Natatawang bungad niya nang hindi lumilingon. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi si Ligaya ang nakatayo sa may pintuan, kundi si Sir Lakandula Bayani mismo. Sir, ikaw po pala, halos mautal na sambit ni Marigold, agad na nakaramdam ng pagkapahiya. Tumawa si Lakandula Bayani, tila ba aliw na aliw sa kanyang reaksyon. False alarm ang ano, tanong nito na may bahagyang nakataas na kilay. Teko, agad na umiling si Marigold, ramdam ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi po, akala ko po kasi si Ligaya kayo, yung isa ko pong kasama rito sa bahay. Alam ko, kilala ko siya, kilala ko lahat ng kasambahay dito, aniya ng may malumanay na ngiti. Unti-unti siyang lumapit kay Marigold. Ikaw si Marigold, hindi ba? Ang bagong kasambahay. Opo, sir. Pasensya na po ulit sa maling akala ko, sagot ni Marigold na pilit ikinukubli ang hiya. Ayos lang. Nandito ako para maghanap ng librong mababasa. Ikaw, naglilinis ka ba? Hindi po, natutulog ako. Ay opo, naglilinis po, mabilis niyang bawi, napapikit sa sariling pagkakamali. Sa loob-loob niya, Diyos ko naman, Marigold. Kakasimula mo pa lang sa trabaho, nagpapasaway ka na agad. Kontrolin mo ang bibig mo. Napangiti si Lakandula Bayani. Nakakatawa ka. Hindi po ako nakakatawa, mabilis na tugon ni Marigold, ngunit agad siyang napahinto nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Ay, wala po. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong maghanap ng babasahin? Marami po akong nakita kanina, lalo na yung mga romance novels. Mahilig ka bang magbasa? Hindi po masyado, sakto lang. Pero natutuwa po ako kasi parang National Library itong silid aklatan niyo, sir. Napakaganda, sagot niya. Inaalala ang mga pagkakataong sinusubukan niyang magbasa pero palaging nauuwi sa pagtulog matapos ang ilang pangungusap. Mahilig kasing magbasa ang lola ko, kaya ganito karami ang libro rito, paliwanag ni Lakandula Bayani. Mukhang nagmana kayo sa kanya, sir, kasi nandito rin kayo ngayon para magbasa. Hindi ko alam kung namana ko ba talaga. Nagbabasa lang ako kapag marami akong iniisip, sagot ni Lakandula Bayani. Bahagyang bumantong hininga. Napakurap si Marigold. Maraming iniisip. Hindi kaya iniisip na naman ito ang ex-girlfriend niya. Kawawa naman talaga. Nako, sir, huwag kayong masyadong mag-isip ng maraming bagay. Baka masyado kayong ma-stress. Dapat chill lang tayo. Aniya, pilit na pinaluluwag ang sitwasyon. Muling natawa si Lakandula Bayani. Tama ka, dapat chill lang. Opo, sir. Kung ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, malalampasan nyo rin po yan. Kailangan lang po nating magtiwala at manalig sa Diyos. Isang tipid ngunit taos-pusong ngiti ang sumilay sa labi ni Lakandula Bayani. Salamat, tatandaan ko yan. Ngumiti rin si Marigold at bahagyang tinaas ang kanyang kamay sa isang simpleng fighting gesture. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya. Pakiramdam niya'y wala na siyang ibang maisip na sabihin. Sige po, sir. Alam kong gusto niyo pong mapag-isa, kaya aalis na po ako, magalang niyang Colin. Napatingin si Lakandula Bayani sa kanyang relo. Maaga pa naman. Pwede mo akong samahan. Ay hindi na po, marami pa po akong trabaho, sagot ni Marigold, marahang umiling. Saglit na kumurap si Lakandula Bayani, tila ba napagtanto ang sitwasyon. Kasambahay nga pala ang kausap niya. Tama ka. Sige, magtrabaho ka na, sagot nito, may bahagyang ngiti sa labi.
Yumuko si Marigold bilang paggalang bago mabilis na lumabas ng silid-aklatan. Naiwang nakatingin sila Kandula Bayani sa pinto, may bahagyang aliw sa kanyang ekspresyon. Marigold, ha? Bulong niya sa sarili, tila ba may natuklasang bago. Samantala, hindi nagtagal ay nagising si Marigold sa kanyang mahimbing na pagkakatulog dahil sa isang malakas na tunog mula sa labas ng bahay. Napabangon siya ng bahagya at agad na nagtanong kay Ligaya. Ano yun? Si Sir yan, sakay ng helicopter. Kalmadong sagot ni Ligaya de los Reyes habang abala sa pagtutupi ng mga damit. Wow, ganyan po ba siya palagi kapag bumabalik mula sa Maynila? Lalo na kapag nagmamadali, usisa ni Marigold na may halong pagkamangha. Mukhang nagmamadali nga siya ngayon. Pero bakit mo naman naitanong? Tanong ni Ligaya de los Reyes habang natatawa. Malay ko ba, Marigold? Ako ba si Sir? Pabirong sagot nito sabay tawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Caridad Ocampo. Hoy, tawag kayo ni Manang Leticia. Anito? May bisita si Sir. Kailangan ng tulong sa kusina. Sige po. Mabilis na tugon ni Marigold at agad na tumayo. Habang dumaraan sila sa living room, napansin niya ang isang lalaking bisita, matikas ang tindig at may karisma. Nakangiti sila Kandula Bayani habang nakikipag-usap dito, ngunit seryoso lang ang ekspresyon ng kanyang kausap. Sa posture at anyo pa lamang, halatang isang taong may mataas na katayuan. Sino po yun? Mahinang tanong ni Marigold kay Caridad Ocampo. Si Sir Ronaldo Alvarez, malapit na kaibigan ni Sir Lakandula Bayani, sagot nito. Tumango si Marigold, hindi maalis ang tingin sa bisita. Napansin niya na may kakaibang aura ang lalaki. Hindi niya namalaya na nakatingin na rin pala sa kanya si Lakandula Bayani. Mula sa nakangiting ekspresyon nito ay unti-unting napawi ang sigla nang makita niyang nakatutok ang tingin ni Marigold kay Ronaldo Alvarez. Marigold, ikaw na magdala nito. Kailangan kong umalis saglit, biglang sabi ni Ligaya de los Reyes habang ipinapasa sa kanya ang tray na may 2 tasa ng kape. Ha, lagi ka na lang natata. Pabirong puna ni Marigold ngunit tinanggap pa rin niya ang tray at lumakad patungo sa living room. Nang makita siya ni Lakandula Bayani, tila bumagal ang pagsasalita nito hanggang sa tuluyan itong natigil at pinagmasdan siya habang inilalapag ang mga tasa sa mesa. Sa hindi malamang dahilan, tila naging mas seryoso ang ekspresyon ni Lakandula Bayani. Ano nga yung sinasabi mo, Lakandula Bayani? Malamig na tanong ni Ronaldo Alvarez, dahilan upang mapatingin si Marigold sa kanya. Napangiti siya ng bahagya. Ang gwapo pala nitong si Sir Ronaldo Alvarez sa malapitan, naisip niya. Napansin ni Lakandula Bayani ang reaksyon ni Marigold at hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkainis. Marigold, tapos ka na. Maaari ka nang bumalik sa kusina. Mahina ang utos ni Lakandula Bayani, ngunit may bahid ng pagkairita sa tono nito. Napatingin si Marigold sa kanya, nagtataka. Pero sa halip na magsalita pa, tumango siya at ngumiti. Sige po, sir, sagot niya bago umalis. Nang makalabas si Marigold, napataas ng kilay si Ronaldo Alvarez habang pinagmamasdan ng reaksyon ni Lakandula Bayani. Ano yun? Tanong ni Ronaldo Alvarez. Anong alin? Balik tanong ni Lakandula Bayani, nakakunot noo. Bago ba yung pasambahay na yun? Bahagyang lumamig ang tingin ni Lakandula Bayani. Bakit mo siya tinatanong? Nagkibit-balikat si Ronaldo Alvarez. Wala lang. Nagtataka lang ako. Kumalma ka naman, Lakandula Bayani. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Lakandula Bayani. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Mukhang interesado ka sa kanya. Pero bago ka manligaw, tanungin mo muna ang sarili mo. Nakapag-move on ka na ba kay Hana? Bahagyang napangiwi si Lakandula Bayani. Ano bang kinalaman ni Hana dito? Sagutin mo na lang ng diretso. Hindi ko alam. Bakit mo ba tinatanong? May inis na sagot ni Lakandula Bayani. Wala lang. Gusto lang kitang paalalahanan na huwag kang magpapasok ng panibagong tao sa buhay mo kung hindi ka pa sigurado. Ayokong makita kang nasasaktan o nagpapahirap sa iba. Sandaling natahimik si Lakandula Bayani. Sa tingin mo, gusto ko siya. Ikaw lang makakasagot niyan, Lakandula Bayani. Napalunok si Lakandula Bayani. Biglang bumalik sa isipan niya ang pagngiti ni Marigold kanina. Hindi maaaring totoo. Bago pa lang ito sa bahay nila. Imposible. Napatingin si Ronaldo Alvarez sa kanya at muling ngumiti.
Kung gusto mo siya, siguraduhin mong tapos ka na sa nakaraan. At kung hindi mo siya gusto, siguruhin mo ring hindi mo siya paasahin. Wala naman akong binabanggit na pangalan, patuloy ni Ronaldo Alvarez, habang may matalim na titig. Doon biglang natauhan sila Kandula Bayani. Wala nang binanggit na pangalan, pero bakit si Marigold agad ang naisip niya? Bago pa siya makasagot, isang malakas na ingay mula sa kusina ang narinig nila. Kasabay nito ang mahihinang hiyaw ng ilang kasambahay. Anong nangyari? Mabilis na tanong nila Kandula Bayani habang papunta sa kusina. Pagdating niya, nakita niyang may basag na pinggan sa sahig at si Marigold, hawak ang kamay na dumudugo. Dapat kasi hinayaan mo na lang, Marigold, puna ni Ligaya de los Reyes. Pasensya na po, sir. Dumulas lang po ang plato habang naghuhugas ako, paliwanag ni Marigold. Pilit na pinupulot ang mga basag na piraso kahit pa dumudugo ang kanyang kamay. Mabilis na lumapit sila Kandula Bayani at hinawakan ang kanyang braso, itinaas ito upang hindi na niya pulutin ang basag na plato. Ligaya de los Reyes, kunin mo ang first aid kit. Dalhin mo sa sala, yung iba, pakilinis ang kalat. Opo, sir. Hinayla nila Kandula Bayani si Marigold palabas ng kusina at pinaupo sa sofa. Napayupo si Marigold, nahihiya. Sir, ako po yung nakabasag. Nakakahiya sa iba, mahina niyang sabi. Napatingin sila Kandula Bayani sa kanya, may bahagyang ngiti sa labi. Hayaan mo na, ang mahalaga, hindi ka masyadong nasaktan. Pinulot mo pa kasi, Marigold. Tingnan mo ngayon, dumudugo na ang kamay mo. May bahagyang pag-aalalang wika nila Kandula Bayani. Maliit lang naman po ito, sagot ni Marigold, pilit na tinitian ng amo upang maibsan ang kanyang pag-aalala. Umiling sila Kandula Bayani. Nang dumating si Ligaya de los Reyes dala ang first aid kit, agad niyang sinimulang gamutin ang sugat ni Marigold. Sir, ako na po. Nakakahiya naman po sa inyo, pigil ni Marigold habang bahagyang iniiwas ang kamay. Manahimik ka na lang dyan, Marigold. Inis ngunit may lamang nasabi nila Kandula Bayani. Pero kaya ko naman mo itong gamutin. Hindi na ho kayo dapat maabala. Amo ko pa naman kayo, aniya, pilit na umiiwas sa tingin ng binata. Napahinto sila Kandula Bayani at tiningnan siya ng seryoso. At ano naman kung amo mo ako? Hindi ibig sabihin noon na hindi na kita pwedeng alagaan. Napipi si Marigold at hindi na nakasagot. Napakamot siya ng ulo habang lihim na pinagmamasdan ang mga kasambahay na pasimpleng sumisilip sa kanila mula sa gilid ng pinto. Mas lalo siyang kinabahan at nahiya sa sitwasyon. Ngayon lang ako nakakita ng amo na personal na ginagamot ang sugat ng kasambahay, napaisip siya, napangiwi sa sarili. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin ang mukha ng binata. Mas pinong pagmasdan sila Kandula Bayani sa malapitan, ang matangos na ilong, ang matalim ngunit maamong mga mata, at ang tikas ng pangangatawan nito. Napadako bigla ang kanyang isipan sa kaibigan nitong si Ronaldo Alvarez. Napansin niyang ibang-iba ang kanilang aura. Si Ronaldo ay seryoso at misteryoso, tila may madilim na bahagi ng pagkatao. Samantalang sila Kandula Bayani, bagamat may pagka-stricto, ay may mas magaan at masayang enerhiya. Mas gusto niya ang mga katulad nito, yung kahit may mabibigat na problema, kaya pa rin ngumiti. Si Ronaldo naman, parang napakamahal ngumiti. Napabungis-ngis si Marigold sa sariling iniisip, dahilan upang mapatingin sa kanya sila Kandula Bayani. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong ng binata. Wala po, sir. Mabilis na sagot ni Marigold, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang natitirang ngiti. Yung totoo, Marigold, napabuntong hininga siya. Ngayon lang kasi ako nakakita ng amo na mismong nag-aasikaso ng sugat ng kasambahay. Ganito ba talaga? O special case lang ako? Napangiti sila Kandula Bayani. May mga amo talagang ganito. Hindi naman ako bato, Marigold. I care for my people. Napakibit balikan si Marigold at hindi maiwasang mamangha sa sagot nito. Bakit? Ano ba ang trabaho mo dati bago ka napunta rito? Tanong ng binata, tila naingganyong alamin pa ang tungkol sa dalaga. Napatikim si Marigold at saglit na napangiwi ng maalala ang kanyang nakaraan. Masahista po ako, sir. Nag-resign ka ba kaya naghanap ng ibang trabaho? Muling usisa nila Kandula Bayani. Ho, hindi. Tinanggal po ako. Bakit? Anong nangyari? Sinuntok ko po kasi yung many office kong boss. Ayun, tinanggal ako.
Tumawa siya ng bahagya, pero huwag kang mag-alala, sir. Hindi naman kita susuntukin kung wala kang gagawing masama. Napalunok sila Kandula Bayani at medyo kinabahan, kahit wala naman siyang masamang intensyon sa dalaga. Good thing, sinuntok mo siya. Oo nga po, turo kasi sa akin ni Papa, sir. Kahit babae daw ako, huwag raw akong magpapapi. Suntukin o galpihin ko raw yung sino mang manggahas na saktan o bastyusan ako. Taas noong sagot ni Marigold, tila ipinagmamalaki ang kanyang prinsipyo. Napahalakhak sila Kandula Bayani. Ibang-iba ito sa dating kasintahan niyang si Hana, mahinhin, tahimik, at hindi makabasag pinggan. Noon, mas gusto niya ang mga babaeng simple at walang masyadong ingay, pero ngayon, parang mas kaakit-akit ang isang tulad ni Marigold, palaban, matapang, at may sariling paninindigan. Pakiramdam niya, hindi siya mababagat kailanman kung ito ang laging kasama. Natapos na ang pagbibigay ng paunang lunas sa kanyang sugat. Ayan, tapos na. Ingat ka na sa susunod. Marigold, Aniya. Salamat po, sir. Hindi ko naman uubusin basagin yung mga plato nyo. Pangako, biro ni Marigold habang iniikot ang mata. Ngunit seryoso ang sagot nila Kandula Bayani. Hindi yan ang inaalala ko, Marigold. Ang ayaw ko, masaktan ka. Natigilan si Marigold. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila isang mahiwagang katahimikan ang bumalag sa kanila. Sa huli, sila Kandula Bayani ang unang umiwas ng tingin at mabilis na tumayo. Sir, nalinis na po namin ang kusina, biglang sulpat ni Manang Leticia. Salamat, aakyat na ako, sagot nila Kandula Bayani, tila hindi mapakali, at agad na tumalikod. Nagpatuloy lamang si Marigold sa pagtitig sa kanyang papalayong amo. Anong nangyari doon? Bulong niya sa sarili, litong-lito pa rin sa kakaibang tensyong namuo sa pagitan nila. Lumipas pa ang mga araw. Patuloy ang pagtatrabaho ni Marigold bilang kasambahay. Natanto niyang hindi pala madali. Nakakapagod. Buti na lang at masiyahin ang mga kasamahan niya at palaging may baon na chismis. Aling Europe, ako na po dyan. Pagpresenta ni Marigold nang makita ang matanda na magtatapon ng basura. Naku, Marigold. Wala ka bang kapagurang bata ka? Ang sipag-sipag mo. Huwag kang masyadong magsisipag at hindi naman tataas ng 1,000 ang sahod mo kaysa sa iba kahit gumanyan ka, tumawa si Aling Yora. Si Marigold naman, tumawa rin. Si Manang Leticia naman hindi ba pwedeng gusto lang kitang tulungan dyan? Sus, pagkatapos mo niyan mag-alis ka sa garahe ha, anito tsaka umalis na. Napatawa si Marigold at lumabas na ng gate, bit-bit ang plastic ng mga basura. Ilang lakad lang ang dambuhalang trash bin mula sa villa. Habang nagtatapon ay dumaan ang sasakyan nila Kandula Bayani at nakita niyang pumasok sa garahe. Ang aga ng umiyak, bulong ni Marigold. Nagpagpag siya ng kamay at pumasok na ng gate. Nagulat siya nang maabyutan pa doon sila Kandula Bayani, kalalabas lang nito ng sasakyan. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din. Bati nito pabalik nang hindi nakatingin ng diretso sa kanya. Ngumiti na lang si Marigold at akmang lalakad na papasok ng bilya nang pumanik sila Kandula Bayani at biglang nagsalita. Marigold, kumusta yung sugat mo? Tanong pa nito. Gustong kastiguhin nila Kandula Bayani ang sarili sa mga oras na iyon. Paano kasi ilang araw na niyang iniiwasan si Marigold? Successful niya namang nagawa, pero ngayong aksidente niya itong nakita. Heto na naman siya. Hindi na naman niya mapigilan ang sarili. Okay naman na po, sir. Gumaling na po kahit papaano. Patanjing. Lumapit sila Kandula Bayani at kinuha ang kamay ng dalaga. Band-aid na lang ang naroon, at nang bahagya niya itong inangat, nakita niyang naghihilom na nga yung sugat. Mabuti namang okay na. Maliit lang naman Ang tagal nga pala nating hindi nagkita kahit nasa iisang lugar lang naman tayo. Hindi alam nila Kandula Bayani kung ba't nasabi niya yun. Siguro papansin lang sa dalaga. Pero matapos sabihin yun, naisip niyang para siyang baliw. Namilog ang mata ni Marigold. Oo ba? Hindi tayo nagkikita. Napawi ang ngiti nila Kandula Bayani. Really? Hindi man lang ito napansin. Hindi. Marigold, iritadong sagot niya. Nairita siya kasi naisip niyang hindi siya ganoon kaimportante sa dalaga para hindi nito maisip na hindi na pala sila nagkikita sa bilya. Hindi man lang ito nagtaka. Walang kwenta, sa isip-isip pa nila Kandula Bayani. Napaisip naman si Marigold.
HM. Oo nga no. Parang ang huli nating usap at kita nung nasugatan ako. Ngayon mo lang naisip. Oo napapaisip pa rin sabi ni Marigold. Napapikit sila Kandula Bayani sa inis pero huminga na lamang siya ng malalim para kumalma. Ang dami mo sigurong iniisip kaya hindi mo na napansin. Wala naman masyado. Ayokong masyadong nag-iisip kasi nakakabaliw yun, sabay ngiti pa ng dalaga. Napabuntong hininga sila Kandula Bayani at hindi maiwasang mapangiti. Palibhasa alam nito kung paano sakunin isang nakakatawang mga salita, isang hagakep. Ayos na ang lahat, wala na ang inis sa tampo niya. Kaya ikaw, sir, huwag kang masyadong nag-iisip ha. Kalimutan mo na yung ex mo. Nako, sayang lang yung kagwapuhan mo, madaldal na sabi pa ni Marigold. Late ng room register sa utak niya ang nasabi. Napasinghap siya at napatakip ng kanyang bibig. Samantala naman, sila Kandula Bayani ay mas nagpantig ang tenga sa huling sinabi ni Marigold. Did she just say na gwapo siya? Ngingiti-ngiti na sana sila Kandula Bayani pero nabitin yun nang ma-realize niya. Naunang sinabi ng dalaga, paano mo nalaman yung tungkol sa ex ko? Kunot noong tanong niya. Sorry, sir. Narinig ko lang sa usap-usapan ng iba, mga kasambahay. Hindi ko po gustong pangunahan ka. Sorry po, nadala lang po ako ng kadaldalan. Sorry po talaga, huwag niyo po akong tatanggalin, ha? Hindi na kaimik sila Kandula Bayani. Nang mag-angat si Marigold ng tingin, tumalikod na siya at mabibigat ang hakbang na pumasok sa bilya, dahilan upang mas lalong mamatla sa takot ang naiwang si Marigold. Nagalit nga yata. Patay, bulong ni Marigold. Nalito siya kung dapat niya bang sundan ng binata para mag-explain at mag-sorry, pero natatakot siyang mas lalo lamang itong magalit at mas lalo lamang siyang mapahamak. Ano ba naman kasing bibigyan, Marigold? Masyado kang nakampante, porkit mabait yung tao, pagalit niyang saway sa sarili. Kinagabihan, alauna na ng madaling araw pero hindi pa siya dinadalaw ng antok dulot ng matinding guilt. Wala sa hulog ang nasabi niya kanina. Private matter yun ng kanyang amo, at dapat hindi na siya nanghimasok pa. Hindi naman sila magkaibigan, boss niya ito, katulong lang siya. Hay, makapaglakad-lakad na nga muna at baka dalawin ako ng antok, pagpapasya niya at bumaba na sa first floor. Naglakad-lakad nga siya sa garden. Namangha pa siya kasi first time niya daw maglibot ng gabi. Ang ganda pala dito, sambit niya. Marigold. Ay, tipaklong, napaiktad niyang bulalas. Nilinggan niya ang nagsalita, Sir Kandula Bayani, ano pong ginagawa niyo dito? Ako ang dapat nagtatanong niyan, Marigold. It's past midnight and you're still awake. Ikaw nga rin po, misi ni Marigold. Hindi kasi ako makatulog, sir. At bakit malatong tanong nila Kandula Bayani? Hindi ako pinapatulog ng konsensya. Mali po yung nasabi ko sa inyo kanina, as in, hindi po ako dapat nanghihimasok sa buhay niyo. Hindi umimik sila Kandula Bayani at tumitig lang sa kanya. Sir, sorry talaga. I'm not man. Huwag kang mag-alala. Pero mukha po kayong galit kanina pagkatalikod. Nahihiya lang ako na alam mo pala yung tungkol sa nakaraan ko. Sabay iwas ng tingin nila Kandula Bayani. Litong sambit ni Marigold. Ano namang nakakahiya doon, sir? Bamantong hininga sila Kandula Bayani, na hindi pa ako nakakapag-move on sa ex ko. Nako, hindi naman nakakahiya yun, sir. Patunay lang yun na malalim kang magmahal. Ang angas nga, pang-uuto ni Marigold kahit hindi naman talaga niya bet ang mga ganon. Para sa kanya, dapat kalimutan agad. Ganon ang mindset niya. Pero syempre, di niya sasabihin yun. Magmumukhang tanga kasi sila Kandula Bayani. Humadyokap na lamang siya sa kanyang isipan. What's funny? Kunot noong tanong pa nila Kandula Bayani. Wala lang, sir. Natutuwa lang ako na may mga kagaya niyo pa ang magmahal. I'm slowly moving on though. Parang ang nakamove on na ako. Paano niyo po nasabi? Hindi ko alam. I'm starting to like someone. Siya na lagi yung laman ng isip ko, hindi na yung ex ko. Nangilog ang mga mata ni Marigold. Nanginig siya sa excitement sa kaisipang nagkukwento sa kanya ngayon ng boss niya. May pagmamayabang na naman ito sa pinsan niya. Sino naman yun, sir? Kuryosong tanong niya. Siguradong magugulat si Ligaya de los Reyes sa balitang to, sa isip-isip pa niya. Hindi niya mapigilan ang malademonyong pagngiti.
Napakurap-kurap tuloy sila Kandula Bayani habang nakatingin sa kanya. Are you okay, Marigold? Yes, sir. Tuloy niyo po yung kwento. Biro pa niya. Umismed sila Kandula Bayani. I know what you are thinking. Ikukwento mo to sa ibang mga kasambahay, no? Ha? Paano niyo po nalaman? Namimilog ang matang tanong ni Marigold. I mean, hindi, sir. Kayo ha? Nambibintang po kayo. Masama yan. Nababasa ko yung isip mo, Marigold. You're too easy to read. Ngisi nila Kandula Bayani. Napakurap-kurap si Marigold. Patay na talaga. May telekinesis na yata ang boss ko. Wait, telekinesis ba yun? Yung nakakabasa ng isip ng ibang tao. Ay, telepathy pala. Anyway, I don't care if you spread the news. Mas okay nga para matigil na sila sa pagkakalat na hindi pa ako nakakapag-move on kay Hana. Dagdag pa nila Kandula Bayani. Sino ba yung taong nagugustuhan mo ngayon, sir? Babae ba yan o lalaki? Babae, of course. I'm not gay or bi. Sorry. Mostly kasi ng mga kakilala kong gwapo ngayon, mga lalaki din pala yung jowa. Sad pa ni Marigold. I'm not one of them. I'm straight. Okay. Anong name, sir? Basta kahit clue lang. Hindi pwede. Umiling sila Kandula Bayani. Malalaman niyo agad kung sino. Hala, kilala namin. Kay kilala. Kilalang kilala. Sinong model o artista kaya yan? Napapaisip na sambit ni Marigold. Napatingala siya sa langit sa pag-iisip. Napalunok sila Kandula Bayani at kinagat ang dila. Pinipigilan niyang sabihin hindi ito artista kundi maid. At nasa harap niya pa. This is not yet the right time to confess. Sa isip-isip niya pa. Kung magko-confess man siya sa dalaga, bubunggan niya na. Deserve nito ng magandang treatment. Mistula itong araw na nagbigay liwanag sa makulimlim niyang mundo. Kaya gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang sigla at liwanag nito. Totoo, may nagugustuhan na si Sir, Saad ni Ligaya de los Reyes at ng iba pang kasambahay. Tumango-tango si Marigold. Oo, sinabi niya talaga sa akin kaninang madaling araw. Sino raw? Hindi sinabi yung pangalan. Pero kilalang kilala daw natin, sagot ni Marigold. Nagsinghap pa ang mga katulong. Sino kaya? Saad pa ni Caridad Ocampo. Teka nga, bakit magkasama kayo ni Sir ng madaling araw? Takang tanong ni Ligaya de los Reyes. Nagsilingunan tuloy kay Marigold ang lahat, tapos ay naningkit ang mga mata nila. Oo nga, Marigold, nagkita kayo ng madaling araw, ha? Hindi kami nagkita. I mean, oo, nagkita kami, pero hindi sadya, defensive na sagot naman ni Marigold. Hindi kasi ako makatulog kaya bumaba ako saglit para magpahangin. Si Sir, hindi ko alam kung bakit gising pa siya nung mga oras na yun, tapos ay nandoon din pala siya sa garden. Tapos nagkwento siya sa'yo, tanong ni Ligaya de los Reyes. Oo, weird. Hindi yun nagkukwento sa mga kasambahay. Mabait siya at kinakausap lahat, pero hindi yung tipong magkukwento ng mga pribadong bagay, sabi ni Ligaya de los Reyes. Nagkamot ng ulo si Marigold. Ewan ba niya, pakiramdam niya kailangan niyang lusutan ito. Baka hirap na talaga siya, tapos sakto nandun ako, aniya. Napatingin ulit sa kanya ang lahat. Natawa pa si Marigold sa sabay-sabay na paglingon ng mga ito. Tama na nga to, mamaya naman natin pagchismisan ulit, tawa niya. Sino kaya talaga? No, nag-iisip na sabi pa ni Caridad Ocampo. Nga pala, Marigold, alam mo bang may crush sa'yo si Benjo Bautista, yung hardinero? Ang macho din nun, ha? Sabay sundot ni Ligaya de los Reyes sa tagiliran ni Marigold. Natawa si Marigold. Imbento naman yata kayo, hindi totoo yun. Sinabi niya kay Pio Salvador, kontra ni Ligaya de los Reyes. Oo nga, totoo yun. Marigold, pahayag ni Divina Cortez. Ay sus, Marigold, magkaka-boyfriend ka na. Madiligan na rin sa wakas yung nalalanta mong pechay, katsaw pa ni Caridad Ocampo. Hoy, ano ka ba, Caridad Ocampo, gulat namang saway ni Marigold. Pero natawa rin kalaunan. Hindi nila alam, kanina pa pala nakatayo malapit sa kanila sila Kandula Bayani at napakinggan ang usapan nila tungkol kay Benjo Bautista. Madilim ang mukha nito, at bago pa man mas lalong mairita sa patawa-tawa ni Marigold na animoy kinikilig, ay nag-walkout na siya. Aling Cora, may hardinero ba tayong Benjo Bautista yung pangalan?
Tanong nila Kandula Bayani sa kasambahay sa sumunod na araw. Nasa porch siya, umiinom ng kape habang nakatanaw sa malayo, kunwari sumagilang ang tanong sa utak niya, kahit ang totoo, kagabi pa siya binabagabag nito. Meron po, sir. Matagal na po nating hardinero yun. Guwapo ba? Tanong niya. Napakurap-kurap si Manang Leticia at naging kakaiba bigla ang tingin sa kanya, kaya agad niyang dinugtungan bago ito mag-isip ng iba. Balita ko kasi may gusto siya kay Marigold. Naisip ko lang kung ano yung itsura niya, kung papasa ba na maging boyfriend siya ni Marigold. Parang nabunutan ng tinig ang matanda. Ayos lang naman po si Benjo Bautista, sir. Mas gwapo ba ako doon? Tanong niya. Aba, oo naman, sir. Ikaw ang pinakagwapo dito sa ating syudad. Napataas ang kilay nila Kandula Bayani at napangisi sa puri. Talaga? Opo. Ano schedule ni Benjo Bautista? Tanong niya pa. Muling nalito at nagtaka ang matanda, pero sumagot pa rin. Ngayon po, pupunta po yun ngayon. Nagtiimbagang sila Kandula Bayani nang maisip na makikita na naman ng Benjo Bautista na yun si Marigold. Naiirita siya sa kaisipang yun. Chill out, La Kandula Bayani. Hindi ka naman ganito kay Hana noon, ha? Pagsaway niya sa sarili. You were never possessive of her. Pero bakit ngayon, kay Marigold parang handa kang manakit para lang walang umagaw sa kanya? Napapikit sila Kandula Bayani. Naninibago talaga siya. Magandang-maganda rin naman si Hana, pero hindi talaga siya naging seloso at possessive. Kampante kasi siya noon na hindi siya nito ipagpapalit kaya hindi siya kailanman natakot. Siguro dahil nakikita niyang parang walang nararamdaman si Marigold para sa kanya, kaya takot siya ngayon dahil may posibilidad talagang maaga ito. Pagod na lumabas ng sasakyan sila Kandula Bayani matapos ay park iyon sa garahe. Hinilat-hilit pa ang kanyang nangangalay na balikat at lumakad papasok sa bahay. Ngunit di pa nakakailang hakbang nang mapatigil siya matapos matano sa di kalayuan ng 2 taong nag-uusap sa tabi ng mga halamanan, si Marigold at isang lalaking may hawak na hose. Mabilis siyang lumapit sa dalawa. Marigold, tawag niya, dahilan upang mapaiktad sa gulat ang dalaga. Yes po, sir. Anong ginagawa mo dito sa labas? Kunot noong tanong niya sabay lingon sa lalaki. And who are you? Benjo Bautista. Sir, sagot nito. Napataas ang kilay nila Kandula Bayani. So, oo pala, si Benjo Bautista na may gusto kay Marigold. Umigting ang kanyang panga. Nakukwentuhan lang po kami, sir. Break time naman po. Sabi ni Benjo Bautista. Muntik nang umirap sa inis sila Kandula Bayani. Buti na pigilan niya. Ano namang pinag-uusapan niyo at dito pa talaga sa gitna ng initan? Wala naman po masyado. Nahihiyang sabi ni Benjo Bautista. Bakit ba ito yung sagot ng sagot? Naputol na ba ang dila ni Marigold? Nilinggan nila Kandula Bayani si Marigold at nakitang titig na titig ito sa kanya. Kumunat tuloy ang loan niya. Kung wala naman pala kayong masyadong pinag-uusapan, dalhan mo ako ng merienda sa kwarto ko, Marigold. Tapos naman na yung break time niyo, di ba? Aniya bago sukladong umalis. Nagkatinginan sina Marigold at Benjo Bautista. Sige, Benjo Bautista, ha? Papasok na ako, saan pa ni Marigold? Sige, salamat sa oras mo, Marigold. Naku, wala yun. Sige, ha? At dali-dali na ngang pumasok ng bahay si Marigold. Nagpahanda siya ng merienda sa chef, tapos binitbit niya ito sa kwarto nila Kandula Bayani. Medyo nagtaka pa siya kasi usually sa study ito nagpapadala ng merienda. Salamat, nakahalukip-kip na sabi nila Kandula Bayani habang nakaupo sa swivel chair nito. Nakapaligo at bihis pa ang bahay na ito, pero parang may kakaiba ito ngayon. Parang ang seryoso nito, bagaman naninibago sa seryosong aura ng amo, ngumiti si Marigold at tumango. Mga alis na sana siya lang. Sandali lang, Marigold, pigil nila Kandula Bayani. Po, balita ko, may gusto sa'yo yung Benjo Bautista na yun, Gusto mo rin ba siya? Namilog ang mga mata ni Marigold. Hindi po, sir. Really, isang salita lang, pero nawala na ang madilim na aura nila Kandula Bayani at napangiti ito. Po, nalaman yung tungkol kay Benjo Bautista. Narinig ko kayo kahapon. Hindi mo talaga siya gusto, paninigurado nila Kandula Bayani. Sumisilay ang pinipigilan niyang ngiti sa labi. Hindi ganun yung type ko. Ano pala yung type mo? Tanong nila Kandula Bayani.
may halong kuryosidad. Hindi sa sinasabi kong hindi gwapo si Benjo Bautista, sir, ha? May itsura naman siya, pero mas gusto ko yung itsurang mabait, tapos mayaman. Tapos ganitong katangkad, tinaas pa ni Marigold ang kamay na kapantay ng tangkad nila Kandula Bayani. Mabilis ang tibok ng puso ng dalaga habang ginagawa yun, at mas bumilis pa nang magkatinginan sila nila Kandula Bayani. Pinilit niyang umisi, tapos may-ari ng isang magandang bilya, dagdag pa ni Marigold. Nanlaki ang mga mata nila Kandula Bayani. Sige, sir. Bye. Alis na ako, sabi ni Marigold at dali-daling kumari pa paalis. Samantala, hindi naman nakasunod sila Kandula Bayani sa labis na gulat. Did she just indirectly confess to me? Namimilog ang mga matang bulong nila Kandula Bayani. Kaso, syempre, may parte sa kanya na iniisip na baka assuming lang siya. Kaya lang, he fits perfectly the description ng dalaga, matangkad, mabait, may-ari ng isang bilya. Sino pa bang kilala nitong ganun kundi siya? Sumikdo ang puso nila Kandula Bayani sa excitement at kaba. Ramdam na ramdam niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ayaw niyang mag-assume, pero malakas talaga ang kutob niya na siya ang tinutukoy nito. Kulang na lang ay tumalon sila Kandula Bayani sa tuwa. I want cake. Padala kay Marigold dito sa kwarto ko, nakangising sabi nila Kandula Bayani sa intercom ng kanyang kwarto. Hindi siya mapakali habang naghihintay. Nakailang tayong lakad siya, tapos umupo, hanggang sa bumukas ang pinto. Nasaan si Marigold? Ang tanong niya nang makitang si Ligaya de los Reyes ang may dala ng tray. Sir, busy pong maglaba, sagot ni Ligaya de los Reyes. But it's my command. Dapat binitawan niya na muna ang ginagawa niya, inis niyang sabi sa sobrang disappointment. Napatalon si Ligaya de los Reyes. Sige po, sir. Sasabihan ko po, andito at nagmamadaling lumabas. Napahilamos ng mukha sila Kandula Bayani, pero lumipas muli ang ilang minuto, hindi pa rin dumarating si Marigold sa kanyang kwarto. Nasaan na ba si Marigold? Ang patient niyang tanong muli sa intercom. Sir, masakit daw po yung ulo. Nasa maid's quarter na po ngayon nagpapahinga, kabadong sagot ng isang maid. Masakit ang ulo. Ngayon pa talaga sumakit ang ulo nito, mabilis siyang bumaba at nagtungo sa maid's quarter. Inis pero nag-aalala. Masakit daw yung ulo mo, tanong niya nang makitang nakahiga sa kama ang dalaga. Silang dalawa lang ang nasa loob ng kwarto. Napabangon si Marigold nang makita siya. Sir, nagdala ako ng gamot. Here, inumin mo. Mahinahon at medyo malambing niyang sabi. Napalunok si Marigold. Thanks. May gusto pa sana akong itanong, pero bukas na lang. Magpahinga ka na muna. Namumungay ang mga matang sabi pa nila Kandula Bayani. Tumango si Marigold habang nakayuko. Ayaw niyang mag-angat ng tingin dahil siguradong makikita ng binata ang pulang-pulang mukha niya. Hindi naman talaga masakit ang kanyang ulo, palusot niya lang yun dahil ayaw niya muna itong harapin. Bakit? Kasi sinabi niya pa ang mga yun. Masyado siyang nadala sa damdamin. Nang umalis sila Kandula Bayani, nakahinga na ng maluwag si Marigold. Saktong-sakto naman, kinabukasan ay day off niya. Laking pasasalamat niya dahil muli niyang maiiwasan sila Kandula Bayani. Kaso, nang matapos na ang day off niya, kailangan niya nang bumalik sa bilya nito. Nang problema naman siya kung paano ito iiwasan. Baka tanggalin siya nito dahil nag-confess siya. Marigold, nakabalik ka na pala. Oh, heto, maglinis ka ng kwarto ni Sir Kandula Bayani, bili ni Manang Leticia. Pwede bang si Ligaya de los Reyes na lang po yung gumawa nun, Manang Leticia? Naglilinis ng bakuran si Ligaya de los Reyes. Palat na lang po kami. Hindi pwede. Sige na, at general cleaning tayo ngayon. Bawal ang patong ang gatunga, striktong sabi pa nito. Wala tuloy nagawa si Marigold. Ayaw niyang makaharap muna sila Kandula Bayani, pero siguro naman ay nasa trabaho pa ito. Iniisip na nasa trabaho sila Kandula Bayani, nagsimulang maglinis si Marigold ng kwarto nito. Pinulot niya ang mga nagkalat na papel sa sahig. Ang gwapo nga, makalat naman. Buti na lang talaga maganda ang asang nito, naisip niya. Pagkatapos linisin ang kwarto, nagtungo naman siya sa CR para doon naman siya maglinis. Pero pagbukas niya, laking gulat niya nang tumambad sa kanya sila Kandula Bayani. Katatapos lang nitong mag-shower at kinukuha pa lang ang tuwalya. Hi, hotdog, gulat na bulalas ni Marigold.
na ang lalaking mga matang napatitig pa siya sa binata. Natigil lang siya nang magmura ang binata at pinulupot ang tuwalya paikat sa baywang nito. Napaangat ng tingin si Marigold at doon lang natauhan. Kaagad siyang kumikit. Aray, ang sakit ng mata ko, pagpapanggap niya. Huwag kang mag-alala, sir. Wala akong nakita, dagdag pa niya habang nagsimula ng maglakad paalis, nakapikit at kinakapakunwari ang paligid. Pero mabilis na hinayla nila Kandula Bayani ang kamay niya at pilit siyang pinaharap, dahilan upang mapadilat siya. Sinungaling. Alam kong nakita mo, sabi pa nito. Pilit na umiti si Marigold at tinapak-tapik ang balikat ng binata. Huwag kang mag-alala, sir. Okay lang naman kung maliit. Nasa performance pa rin naman daw yun, biro pa ni Marigold. Maliit, are you even blind? Muling inalis nila Kandula Bayani ang tapis kaya napatili si Marigold at nagtakip ng mata. Sir, anong ginagawa mo? Tignan mo ulit, Marigold. Hindi to maliit. Oo na, sir. Nagbibiro lang naman ako. Natatawang sabi ni Marigold. Doon huminahon sila Kandula Bayani at muling nagtapis. Hintayin mo ako sa labas. Mag-uusap tayo, ha? Ano namang pag-uusapan natin? About what you said the other day. At huwag kang aalis. Alam kong iniiwasan mo ako. Hala, hindi ah. Yan na naman kayo, sir. Nambibintang na naman kayo. Then don't leave. Stay. We'll talk. Napalunok si Marigold. Huwag niyo nang tanggalin, sir, ha? Alam kong maling magkagusto sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, wala naman akong balak na. Walang balak na ano, landiin ako, napasimangot sila Kandula Bayani. Paano kung yun ang gusto kong gawin mo, ha? Gusto kong landiin mo ako, Marigold. Kasi gustong gusto rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Marigold. Bago pa rumahistro sa utak niya ang narinig, ay tinulak na siya nila Kandula Bayani palabas. Estatwa tuloy siya ng ilang minuto sa loob ng kwarto nila Kandula Bayani habang hinihintay itong magbihis. Hindi siya makapaniwala, gusto rin siya ng amo niya. Parang imposible. Nagbibiro ba ito? Marigold, tawag nila Kandula Bayani na bagong bihis na. Napaigtad naman sa gulat si Marigold. Nakakagulat ka naman, sir. Stop calling me sir, now, ha? Tayong dalawa na. Muling nanlaki ang mga mata ni Marigold. Ha? I said, tayo na. Wait lang, sir, ha? Wait lang. Nakakagulat, parang ang bilis ng mga pangyayari. Hindi pa nga ako naniniwala sa sinabi mo kanina. Anong sinabi ko ba? Na gusto mo ako? Napangiwi si Marigold. Ba't parang nandidiri ka, iritado saan pa nila Kandula Bayani? Ha? Uy, hindi lang ako naniniwala. Imposible kasi. Bakit imposible? Dahil babae kita. For your information, hindi ako unang boss na nagkagusto sa mail. Marami na. Search mo sa internet, katwiran pa nila Kandula Bayani. Wow, huwag mong sabihin sini-arch mo yan. Ngumisi sila Kandula Bayani. Of course, gusto mo lang ay justify yung pagkakagusto mo sa akin. So what? At naniniwala ka ng gusto kita. Namula si Marigold. Hindi ko alam. Gulat pa ako. Baka ilang araw pa bago ko ma-process to. I like you, Marigold. I sincerely do. Hayaan mo, bigyan mo lang ako ng oras para maparamdam sa'yo na totoo to. Walang halong biro at hindi rin imposible. True enough, pagkatapos ng araw na iyon ay panay paramdam na sila Kandula Bayani. Dati kasi hindi obvious, pero sa mga sumunod na araw ay sobrang nakikita na ni Marigold. Una, biglang tumaas ang sahod niya kumpara sa ibang mga kasambahay. Siyempre, hindi niya sinabi kahit kanino dahil baka magalit sa kanya yung iba at kaingitan siya. Pangalawa, lagi siyang pinapatawag nila Kandula Bayani at pag pumunta siya, may surprise ito, laging bulaklak at mga tsokolate. Araw-araw meron. Nagtataka na sina Ligaya de los Reyes kung kanino galing. Naiisip nila na kay Benjo Bautista, pero mahirap lang naman si Benjo Bautista. Hindi nito afford ang mga ganon. Pangatlo, nang malaman nila Kandula Bayani na si Benjo Bautista ang pinag-iisipang manliligaw ni Marigold, sobrang nagselos ito, bagay na napansin na ni Marigold. Tama na muna siguro yung pagbibigay mo sa akin ng bulaklak at tsokolate. Sobrang nagtataka na sina Ligaya de los Reyes at yung iba pa, saan ni Marigold? Umungol sila Kandula Bayani, kasalukuyan silang nasa loob ng sasakyan.
Nagdadrive sila Kandula Bayani at pauwi pa sila galing sa kanilang date. Mamaya, malaman pa nilang sa'yo pala yung galing, katwiran ni Marigold. So masama ba kung sa akin galing? Kaya bawal nilang malaman. Hindi naman masama, hindi ko lang alam. Natatakot akong malaman nila, baka magalit sila sa akin. Kapag nagalit sila, tatanggalin ko sila, sabi pa nila Kandula Bayani, dahilan para maangkas siya sa braso ng nobya. Loko ka talaga, I'm serious, Marigold. Tatanggalin ko talaga sila, hindi pwede yung ganun. Paano kung asawa na kita? Boss ka na rin nila noon. Ano? Galit sila sa boss nila? Wow, bakit? Iniisip mo na bang maging asawa mo ako? Natatawang tanong pa ni Marigold sa gitna ng gulat. After spending time with you for several weeks now. Yes, I do. Kung malabog ang puso ni Marigold. Hindi mo pa nga alam kung ano yung nagustuhan mo sa akin, eh. Kung paanong nagustuhan mo ako. I like you, your personality, your beauty, your braveness, your sometimes corny jokes. Napasimangot si Marigold. Corny pala, eh ba't tinatawanan mo? Syempre, para hindi ka mapahiya. Hinampas ulit ni Marigold sa balikat ang binata. Humalakhak naman ito. Matapos ay park nila Kandula Bayani ang sasakyan nito sa loob ng garahe, ay agad itong lumabas para pagbuksan siya ng pinto. Salamat, saad ni Marigold. Nag-enjoy ka ba ngayon? Tanong nila Kandula Bayani, titig na titig sa dalaga. Tumango si Marigold at matamis na napangiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa estado ng relasyon nila Kandula Bayani. Sinong mag-aakala na magiging nobyo niya pala itong boss niya ngayon at magkakagusto sa kanya? Parang panaginip, sana hindi na siya magising. Oo, sobra. Punta ulit tayo doon next time, ha? Ang sarap ng carbonara nila. Favorite ko na yun, sagot ni Marigold. Ngumiti sila Kandula Bayani. Sa kamarahan, hinawi ang takas na buhok ni Marigold at sinabit iyon sa likod ng tenga ng dalaga. Napatigil naman si Marigold at naramdaman ang pagwawala ng bulate sa tiyan niya. Marigold, tawag nila Kandula Bayani. Ano yon? Kiss you. Nangilog ang mga mata ni Marigold. Bumilis lalo ang tibok ng puso niya ng dahan-dahan. Siya'y tumango, pagkatapos ay kabadong lumakad papalapit sila Kandula Bayani at maingat na hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Pagkatapos, siniil siya nito ng marahang halik. Malambot ang labi nila Kandula Bayani. Hindi ito ang first kiss niya, pero sila Kandula Bayani na yata ang pinakamasarap bumalik sa mga naging boyfriend niya. Hindi kailanman nanghina ang tuhod niya dahil sa halik, ngayon lang, kay Kandula Bayani lang. Kaya naman agad niyang ipinulupot ang braso niya sa batok nito. Slowly, she kissed him back. Marahan lang ang halik nila, passionate at sinusulit ang oras. Tila ba sa halik na iyon nila sinasabi ang mga salitang nahihiya pa rin silang sabihin sa isa't isa. Haiting ng kalabaw, bulalas ni Ligaya de los Reyes na lumabas sana para magtapon ng basura pero naabutan silang naghahalikan. Mabilis na naitulak ni Marigold sila Kandula Bayani, pero huli na ang lahat. Marigold, Sir Kandula Bayani, kayong dalawa, gulat na sambit ni Ligaya de los Reyes. Napakagatlabi si Marigold, hindi mapakali. Kalmado naman sila Kandula Bayani. Oo, Ligaya de los Reyes. Kaming dalawa ni Marigold, kalmadong sabi nila Kandula Bayani. Pero di ba may manliligaw ka? Marigold, litong tanong ni Ligaya de los Reyes, sabay nanlaki ang mga mata ng may mapagtanto. Ikaw yun, Sir Kandula Bayani. Yes, akala namin si Benjo Bautista, sagot ni Ligaya de los Reyes. It's me all along. At hindi ako manliligaw ni Marigold, boyfriend niya ako, sagot nila Kandula Bayani. Napatakip ng bibig si Ligaya de los Reyes, pagkatapos ay kumari pa ng takbo papasok sa bahay. Siguradong ibabalita niya yun sa iba. Sabog na, sabi ni Marigold. Isn't that good? Hindi na tayo magtatago, hindi mo na ako itatago, ngumuso si Marigold. Aren't you proud that I'm your boyfriend, though? Proud? Syempre, Kandula Bayani. Saan ka nakakita ng katulong na nakabingwit ng amo? Bihira lang yun. No, sagot ni Marigold. Pero sabi mo, hindi mo ako gusto nung una. Wala akong sinabing ganyan, ha? Sabi ko lang, hindi ako na-love at first sight sa'yo. Gradual yung feelings ko, paliwanag ni Marigold.
Humalakhak ulit sila Kandula Bayani at mas humigpit ang yakap kay Marigold. Doon nila nakita ang isa-isang pag-usisa ng mga ulo ng mga katulong sa likod ng pinto para silipin sila. Sabay-sabay ang pagsinghap ng mga ito. Totoo nga, bulalas ng isa. Marigold, ba't mo nilihim sa amin? Sa Adites sa gulat. Humiwalay agad si Marigold kay Lakandula Bayani sa hiya. Hindi siya fan ng public display of affection, pero si Lakandula Bayani, parang walang pakialam. Nang lumayo siya, lumapit lang din ito at damaikin sa kanya. Parang ikakamatay nito pag hindi sila magkatabi. Hindi halos malaman ni Marigold kung paano niya nairaos ang paghingi ng sorry sa mga kapwa kasambahay sa paglilihim niya. Ipinaliwanag niya rin ang totoo sa relasyon nila ni Lakandula Bayani. Lahat ng mga ito'y gulat at hindi makapaniwala, pero wala namang nagaling sa kanya gaya ng ikinakatakot niya. Nakahinga tuloy siya ng maluwag. Dahil din sa pangyayaring iyon, hindi na nga niya napigilan pa si Lakandula Bayani sa pagpipda nito. Wala na talaga itong pakialam kahit may mga katulong sa paligid. Isang beses, naabutan sila ni Caridad Ocampo na naghahalikan sa library. Nakakandong siya kay Lakandula Bayani na hindi talaga tumigil sa paghalik kahit nakita na sila. I'm sorry, I just really miss you. Namumungay ang mga matang sabi ni Lakandula Bayani. 4 na araw kasi itong nasa Maynila at ngayon lang nakauwi. Kahit na. Kaya tuloy tanong ng tanong si Ligaya de los Reyes ng mga malalaswa tungkol sa relasyon natin. Sagot ni Marigold. Napataas ng kilay si Lakandula Bayani. Gaya ng ano, kung nagbembang na raw ba tayo? Sagot ni Marigold. Humalakhak si Lakandula Bayani. What's bembang? It's the new word you made, ha? Hindi. No, yun talaga yung tawag ng mga kabataan ngayon sa pakikipagtalik. Oh, it sounds funny. Kaya nga, magbembang na tayo kung ganun, para makwento mo sa kanila, biro nila Lakandula Bayani. Loko ka talaga, just kidding. Ayokong ikwento mo yung ganun. Private yun. Talaga, di ko ikukwento yun. Oo, saka wala ka pa namang nakukwento kasi hindi pa naman natin nagagawa yun. Sagot ni Lakandula Bayani nang umisi pa. Namula naman si Marigold. Sir, excuse me ho, pero andyan po sa ibaba si Doña Remedios, biglang sulpat ni Manang Leticia. Sino yun? Tanong ni Marigold. My grandmother. Halika, ipapakilala kita. Nakangiting sabi ni Lakandula Bayani at hinayla na sana si Marigold nang harangin sila ni Manang Leticia. Mualang-galang na po sana sa pakikialam, sir, pero hindi yata ito yung tamang panahon para dyan. What do you mean by that, Manang Leticia? Kasama mo kasi ni Doña Remedios yung ex-girlfriend niyo, si Hana, Anito. Napawi ang ngiti ni Marigold. Nag-aalala naman siyang nilinggan ni Lakandula Bayani at agad itong nagpaliwanag. Hindi ko alam na darating si Lola at kasama si Hana. Hindi ko alam na may komunikasyon pa sa pagitan nila. I don't know why they're here together. Okay lang. Tutulong na lang muna siguro ako sa pag-aayos ng merienda niyo. Hindi. Sumama ka na sa akin. Hindi na muna. Lakandula Bayani. Tsaka na siguro. Tara. Manang Leticia. Sagot ni Marigold. Marigold, pigil ni Lakandula Bayani. Subalit diretso na ang kasintahan. Pagbaba ng hagdan, hila-hila ang matanda. Bumaba na lang din si Lakandula Bayani. Sa sala ay nakita niya ang kanyang lola, katabi si Hana. Ganun pa rin ang babae, maamo pa rin ang mukha nito at nakangiti sa kanya. Takang-taka tuloy siya. I hope, I miss you. Yakap sa kanya ng kanyang abuela. I miss you too, Lola. Bakit kayo andito? Ngayon, bawal na ba ako sa ating bilya? Apo, tanong ni Doña Remedios. Hindi, Lola. Of course, you're always welcome. Sagot ni Lakandula Bayani. Kasama ko nga pala ang nobyo ko. Lakandula Bayani, sana'y maayos nyo na yung anumang problema nyo sa isa't isa. Hindi pa naman huli ang lahat. Sayang din yung 3 taon nyo, sabi ng matanda. Napaawang ang labi ni Lakandula Bayani. Sakto namang palapit si Marigold, dala ang tray, at narinig ang sinabi ng matanda. Kumirat ang puso niya. Nang makita siya ni Lakandula Bayani, namutla ito. Lakandula Bayani, kumusta? May maliit ngunit malungkot na ngiting sabi ni Hana. Umambay itong lalapit, ngunit umatras lang si Lakandula Bayani. What are you doing here, Hana? Tanong ni Lakandula Bayani. Lakandula Bayani,
Ano ka ba namang bata ka? Ayusin mo yung tono mo sa bisita. Sita ng kanyang lola. Lola, Hana and I have broken up already. It's already been a year, sagot nila Kandula Bayani. Kaya nga dinala ko siya dito para magkaayos kayo. Ayaw naman, alam ko namang mahal mo pa si Hana. Nasabi sa akin noon ng mga kasambahay, sabi ng matanda. Naka-move on na po ako, saad nila Kandula Bayani na may iritasyon. You are just saying that because of your bruised ego. Apo, sagot ng lola. Lola, ayos lang po. Ako na pong baalang umausap kay Lakandula Bayani, mahinang sabi ni Hana. Tahimik lamang nilapag ni Marigold ang tray sa coffee table at sumulyap kay Hana. Payat ito, maputi, at matangkad. Hindi tulad niya, morena, wavy ang buhok, at mas simple. Ang ganda-ganda nito, mukhang manika. Medyo na-insecure tuloy siya. Alright then, maiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayo ng masinsinan. I hope you two would already make up and get married, saad ng matanda bago umalis. Napayuko si Marigold at muling nasaktan. Nagpanik naman sila Kandula Bayani at akmang lalapitan siya nang biglang pumapit sa braso nito si Hana. Lakandula Bayani, can we talk? Tanong ni Hana. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Hana, sagot ni Lakandula Bayani. Namuo ang mga luha ni Hana. Please, Lakandula Bayani, kahit pakinggan mo na lang ako. Napatitig saglit si Lakandula Bayani bago bumantong hininga. Fine, just make it quick. Gusto ko yung tayong dalawa lang sana, sabay sulyap ni Hana kay Marigold. Hindi tayo mag-uusap nang wala siya, sagot ni Lakandula Bayani. Kumunat ang noo ni Hana sa pagtataka, pero hindi na lamang inisip iyon. Mas okay na iyon kaysa hindi niya makausap ang binata. I just want to say sorry for suddenly breaking up with you, for hurting you, Lakandula Bayani. Sinabi sa akin ng abuela mo na namumulila ka at palagi kang tulala kakaisip sa akin. Nagilty ako ng sobra kaya, okay, apology accepted, animoy walang pakialam na sagot ni Lakandula Bayani. Yumuko naman si Hana, gusto kong magkabalikan tayo, hayaan mong itama ko yung mga pagkakamali ko. Are you insane, Hana? Wala kang paraan para maitama mo yung nagawa mo. Bahagyang tumaas ang boses ni Lakandula Bayani sa galit. Maging si Marigold ay nagulat. Napaiyak si Hana. Pinagsisisihan ko na lahat yun, Lakandula Bayani. You slept with your colleague. Napapikit ng mariin si Hana. Napatakip naman ang bibig si Marigold. Yes, totoong tulala ako lagi. Pero dahil yun sa hindi ako makapaniwalang nagawa mo yun, Hana. You're very prim and proper. Hindi ko akalain kaya mong mag-cheat. I was disgusted, sagot ni Lakandula Bayani. Tuloy-tuloy ang buhos ng luha ni Hana. Muntik nang maawa si Marigold sa paraan ng pag-iyak nito, pero maling-mali na mag-cheat ito. Ano man yung rason, hindi deserve ni Lakandula Bayani yun. Sobrang loyal ni Lakandula Bayani, at ang mahalin nito ay ginto na dapat ipagmalaki at ingatan. I'm so sorry, Lakandula Bayani. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. I've already moved on. May girlfriend na din ako, at mahal na mahal ko siya, higit pa sa naging pagmamahal ko sa'yo, mahinaw ang sabi ni Lakandula Bayani. Lakandula Bayani, you're just guilty. Gusto mo lang itama yung nagawa mo. Wala ka naman talagang pakialam sa akin. Kasi kung meron, una sa lahat, hindi mo gagawin sa akin yun, seryosong sabi pa ni Lakandula Bayani. I'm really sorry, mahal kita, Lakandula Bayani. I realized it months ago. Hindi to dahil sa guilty lang ako. Isang pagkakamali yung nagawa ko. I know, hindi ko na uulitin, sagot ni Hana. Unti-unti nang umatras si Marigold para bigyan ng privacy ang dalawa na makapag-usap. Napansin siya ni Lakandula Bayani, pero pinandilatan niya lang ito para hindi na siya nito pigilan. Okay ka lang, tanong ni Ligaya de los Reyes kay Marigold. Oo naman, sagot ni Marigold. Dinig na dinig namin yung usapan nila. Shocks, cheater pala si Madam. No. Nako, Marigold, ikaw na yata talaga yung nakatadhana para kay Sir Lakandula Bayani. Ingatan mo siya, ha, sabi ni Ligaya de los Reyes. Ngumusto si Marigold at hindi umimik. Ang tanong, may karapatan pa ba siyang ingatan ito? Base sa usapan ng dalawa, mukhang magkakabalikan pa ang mga ito. Kumirat ang puso ni Marigold sa naisip. Paano na ako? Rebound lang ba ako? Tanong niya sa sarili.
Wala nang ideya si Marigold sa naging takbo ng usapan ng dalawa, pero kinabukasan, kitang-kita niya kung paano hinahabol-habol ni Hana sila Kandula Bayani kahit saan ito magpunta. Todo papansin ng babae, gigil na gigil tuloy sina Ligaya de los Reyes, Caridad Ocampo, at iba pang mga kasambahay. Ano ba yan, Marigold? Kung ako sa'yo, hihilahin ko na yung boyfriend ko palayo sa higad na yan, reklamo ni Caridad Ocampo. Wala ka man lang bang gagawin? Nilalandi na yung boyfriend mo. Oh, sabi pa ni Ligaya de los Reyes. Hay, ano namang magagawa ko? Maid lang ako. Baka pagtawanan at kutsain lang ako ng Hana na yan. Insecure na sagot ni Marigold. Anong maid ka lang? Huwag kang ganyan. Walang masama sa trabaho natin, sagot ni Ligaya de los Reyes. Alam ko naman, hindi ko naman minamaliit yung trabaho natin. Sadyang walang-wala kasi ako kumpara sa babaeng yan. Halatang mayaman. Ako naman, isang kahig, isang tuka. Anong laban ko dyan? Mahal mo ba si Sir Lakandula Bayani? Tanong ni Manang Leticia. Oo naman, Manang Leticia. Namumula ang mukhang sagot ni Marigold. Oh, edi ipaglaban mo. Huwag mong hayaang maaga sa'yo. Maaagaw lang yan kung magpapaagaw, sagot muli ng dalaga. So, ano? Time test mo si Sir Lakandula Bayani. Nagkibit balikat si Margot at lumuso. Tinatanaw ang dalawa na nakaupo sa may laning. Kinukulit ni Hana si Lakandula Bayani, samantalang mukha namang iritado ang binata. Tumatayo ito at lalakad-lakad pero susunod pa rin ang babae. To be honest, naiirita din talaga si Marigold. Nagseselos siya, pero nakakahiya naman kung bigla na lamang siyang i-ex na habang nakapang-maid na suot. Siya palaban siyang tao, pero ngayon parang wala siyang laban. Marigold, andito ka lang pala, nakahinga ng maluwag na, sabi ni Lakandula Bayani nang magkasalubong sila. Oy, sir, ikaw pala, peking itinasaad niya. Sir, kunot noong sambit ni Lakandula Bayani, I told you not to call me sir anymore. Nandito po yung lola mo, baka magtaka siya. Ipapakilala na kita sa kanya bukas. Huwag kang mag-alala, naglaki ang mga mata ni Marigold. Paano si Hana? Anong paano si Hana? Hindi kumibo si Marigold. Nagseselos ka ba sa kanya? Concerned na tanong ni Lakandula Bayani. Medyo, pag-amin ni Marigold. Ah, may baby. Come here, saad ni Lakandula Bayani at niyakap ang nobya. Wala kang dapat ipagselos. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang laman ng puso't isip ko araw-araw, oras-oras, at minuto-minuto. Paano si Hana? Hana is nothing. She's not important to me. She's all in the past. Pero kinukulit ka niya. You can see that I don't like it, right? I hate it. Hayaan mo, mamaya, isasama na kita kapag kinausap ko na sila lola. Ipapakilala na din kita. You're all I love, Marigold. You're all I want. Hindi mo kailangang magselos sa iba. Saw at saw ako uuwi. Ikaw at ikaw lang. Yamakap pabalik si Marigold at sinubsob ang ulo sa leeg ng binata. Ikaw lang din yung mahal ko, Lakandula Bayani. Gusto kitang ipaglaban. Paglaban mo ako, Marigold. Gustong gusto ko yun. Ikaw lang ang may karapatang ipaglaban ako. Mahal na mahal kita. Napangiti si Marigold sa assurance na iyon ni Lakandula Bayani. Talagang napapanatag ang kalooban niya. Lakandula Bayani, gusto mo raw akong makausap? Tanong ni Doña Remedios at pumunat ang noo ng matano na hawak ng apo ang kamay ni Marigold. Anong nangyayari? Bakit magkahawak kamay kayo ng kasambahay na yan? Maging si Hana na nasa tabi ng matanda ay nagulat. First of all, gusto ko lang linawin sa iyo na hindi ko na po babalikan si Hana, apo. This is Marigold. She's my girlfriend, even before you came here. Oo, in the first few months of Hana and I's breakup, I was devastated kasi hindi ko akalaing magagawa niyang lokohin ako. Naglaki ang mata ng matanda. What did Hana do to you? Sabay turo kay Hana na napayuko. Hana cheated on me. She slept with her coworker. Napasinghap ang matanda, kaya hindi ko na po magagawang balikan. Wala na rin po akong plano. I am in love with Marigold right now. Seryoso ako sa relasyon namin. Mahal ko po siya kaya sana tigilan niyo na po yung kagustuhan magkaayos kami ni Hana dahil naapektuhan na po si Marigold. Ayaw ko nun. She's what matters to me, not Hana or any other girl. I'm sorry, apo. Hindi ko alam na nag-cheat pala itong si Hana.
Nilingon ng lahat si Hana, na ngayon ay tahimik na umiiyak, at hindi ko alam na may nobya ka na, dagdag pa ng matanda. Don't worry, I won't do it again. I didn't know. I thought it was a simple misunderstanding. It's okay, Lola. I know you had no idea, and Hana took it as an advantage. Lakandula Bayani, shut up, galit na putol ng matanda. I want you out of this house now. How dare you fool me? Lola, I didn't fool you. I thought you know and still wanted me. Ganun ba talaga yung tingin mo sa akin? Kung niloko mo yung apo ko, ayaw ko na sa'yo. Muling umiyak si Hana, pero wala nang naawa dito sa laro nitong pabiktim. Nang araw din yun, pinaalis si Hana. Galit na galit si Doña Remedios, at walang nakapigil dito. I'm sorry, Iya, hindi ko alam na nobya ka pala nila Kandula Bayani, malambing na sabi nito kay Marigold. Ayos lang po, Lakandula Bayani. Ba't mo naman hinayaan siyang magtrabaho bilang katulong dito? Ikaw talagang bata ka, yun po ang gusto niya, Lola. Wala akong magawa, Iya. Stop working here na, ha? Bibigyan ka nila Kandula Bayani ng trabaho sa kumpanya niya kahit hindi na po. Lola, no, ayan, sis. Lakandula Bayani tawag nito sa ako, kaya agad namang tumango. Yes, Lola, aasikasuhin ko. Kailan nga pala ang kasal niyong dalawa? Nangingiting tanong pa nito na mula si Marigold. Hindi ba kasi nila napag-uusapan ang tungkol doon? Although sinabi naman na sa kanya ni Lakandula Bayani na siya na ang gusto nitong mapang-asawa. Maybe next year. Pag-iipunan ko na muna dahil gusto ko ng engrandeng kasal para sa pinakamamahal ko, saad nila Kandula Bayani, nakamandat pa kay Marigold. Tumawa si Marigold at umiling. Sa mga sumunod na linggo, tumigil na nga sa pagtatrabaho si Marigold bilang maid sa Dawsonville, pero hindi niya tinanggap ang mataas na posisyong binigay sa kanya nila Kandula Bayani sa kumpanya nito. Bagkus ay nag-apply siya bilang call center agent doon, tingin niya kasi mas akma yun sa kanya. Mas gusto kong paghirapan na tataas yung posisyon ko sa kumpanya mo, Lakandula Bayani, katwiran niya sa nobyo. Mas okay sana kung assistant kita. Palagi tayong magkasama. Hay nako, ayan ka na naman. Wala nga akong alam sa pagiging assistant. Mas madaling aralin yung call center. Hindi naman kita mababantayan. Baka mamaya may lalaking umaaligid na sa'yo doon. Hindi ko alam, Lasa eh. Palagi ka na ngang nandun sa department namin, Takang-taka na nga yung mga kasamahan ko. Ginawa mong lobby. Humalakhak sila Kandula Bayani. Kasalanan ko bang hindi ako makapagtrabaho ng maayos kapag hindi kita nakikita every 4 hours? Diyos ko, ha, Lakandula Bayani, mamamatay ka yata kung wala ako. Talaga, kaya huwag na huwag mo akong iiwan. As if naman gagawin ko yun. Pakasalan mo na ako kung ganun, next year. Game, hamon nila Kandula Bayani. Tumawa si Marigold. Nasaan yung singsing? Hamon niya pabalik. Subalit laking gulat niya nang walang pasubali naglabas ng singsing ang nobyo na pasinghan naman siya. Here, sabi pa nila Kandula Bayani, habang isinuot ng singsing sa ring finger niya. Lakandula Bayani, kailan mo to binili? Last month. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon, at magandang pagkakataon na to, dito sa sofa ng kondo mo habang nagka-Carolem. A formal engagement ceremony where all of my friends and acquaintances are invited, para aware silang lahat na hindi na ako bachelor at hindi ka na rin single. Hindi na nakaimik pa si Marigold dahil titig na siya sa pagkamangha sa diamond ring na nasa kamay niya. Nangilid ang luha niya. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng kasambahay at simpleng babaeng katulad niya ay makakaranas ng ganitong klaseng pagmamahal? Pagmamahal na never siyang nangamba. Pagmamahal na binigyan siya ng ginhawa sa buhay, nishinagap. Hindi siya nangangarap ng ganito kasi para sa kanya, imposibleng yun. Hindi niya pinapangarap makahanap ng mayamang lalaki o kaya naman ay may magpo-propose sa kanya gamit ang isang diamond ring. Pero God really has good plans for us talaga. He will always provide what's the best. Kaya forever siyang magiging grateful. Hindi ko alam kung mabuti bang nahipuan ako at sinuntok ko yung boss ko dati kaya napunta ako sa bilya mo, natatawang sabi ni Marigold. Sumimangot sila Kandula Bayani. Of course, it's not good, pero dahil doon nakilala kita, nakilala mo ako. Even so, iritadong sabi pa nila Kandula Bayani. I love you, Lakandula Bayani.
Hindi ko alam kung deserve ko ba talaga ang pagmamahal mo. Feeling ko hindi ko kayang pantayan to eh. Hindi mo kailangang pantayan, Marigold. Just stay with me all the time, and it will be enough. Ikaw lang yung kailangan ko. Handa akong ialay ang mundo para sa'yo. Huwag ka lang umalis sa tabi ko. Hindi ako aalis. Hinding-hindi, sinserong sabi ni Marigold at dumukwang para silent ang halikan ngayon ni fiancé na niya. At dito na nga nagtapos ang kwentong pag-ibig ni Marigold at Lakandula Bayani. Naway kayo po ay kinilig sa ating kwento ngayong araw. Muli po, ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren.